At si Moises ay yumaon, at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. At kanyang sinabi sa kanila, Ako'y may 120 taon sa araw na ito. Hindi na ako makapaglalabas at pumasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa hordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos, at kaniyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo, at iyong aariin. Si Josue ay magpapauna sa iyo, gaya ng sinalita ng Panginoon. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sihon, at kay Og na mga hari ng mga Amoreo, at sa kanilang lupain na kanyang nilipol. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniyutos sa iyo. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. At tinawag ni Moises si Josue, at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang, na ibibigay sa kanila, at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. At isinulat ni Moises ang kautosang ito, at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon, at sa lahat ng matanda sa Israel. At iniutos sa kanila ni Moises na sinabi, Sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, pagdating ng buong Israel, upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at ang mga babae, at ang mga bata, at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig, at upang kanilang pag-aralan, at matakot sa Panginoon mong Diyos, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit. Tawagin mo si Josue, at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan, upang siya'y aking mapagbilinan. At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. At ang Panginoon ay napakita sa tolda, sa isang tila haliging ulap, at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon, at sasamba sa kakaibang mga Diyos, sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan, at sisirain ang aking tipan, na aking ipinakipagtipan sa kanila. Kung magkagayoy, ang aking galit ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan, at kabagabagan ang darating sa kanila, na anupat kanilang sasabihin sa araw na yaon, hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin?
At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon, dahil sa buong kasama ang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel. Ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. Sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukala ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipihit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan.